Hindi turo ng demonyo ang silibasiya at pag-aayuno. Ito ay kusang pagsunod kay Kristo sa disiplina ng simbahan. Sabi sa first letter of Paul to Timothy chapter 4 verses 1 to 3, sa huling panahon may tatalikod sa pananampalataya, susunod sa masasamang espiritu, at magbabawal sa pag-aasawa at sa ilang pagkain na nilikha ng Diyos. Hindi nito tinutuligsa ang kusang silibasiya o ang abstinensya sa kwarisma, kundi ang sapilitang pagbabawal na galing sa huwad na guro. Ingat sa ganitong scam of faith na ang silibasiya at abstinensya ay turo ng diablo, kaya mali ang Katoliko. Sagot ng simbahan, itinuturo ng Iglesia ang kasal bilang sakramento at kaloob ng Diyos sa mag-asawa. Sabi sa Catechism of the Catholic Church 1601, ang kasal ay tipan ng lalaki at babae para sa kabutihan ng mag-asawa at pagbuo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi anti-marriage ang Katoliko. May silibasiya para sa bokasyon ng paglilingkod at may kasal para sa bokasyon ng pamilya. Ang abstinensya ay disiplina ng pagmamahal at pagsisisi, hindi pagbabawal sa nilikha ng Diyos. Sa Catechism of the Catholic Church 2043, may mga araw ng penitensya kabilang ang pag-aayuno at abstinensya. Sa madaling salita, ang disiplina ay para sa puso, hindi dahil marumi ang pagkain. Kaya pwedeng kumain ang Katoliko ng baboy at dinuguan dahil walang ganitong pagkain na ipinagbabawal sa bagong tipan. Ibig sabihin, hindi kami tulad ng mga sekta na nagbabawal ng dugo o laman loob. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos sa chapter 7 verse 19, sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta kundi sa kanyang tiyan, at idudumi niya rin yon. Sa sinabi niyang ito, ipinahayag niya na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Sa madaling salita, lahat ng pagkain ay maaaring kainin nang may pasasalamat sa Diyos. Alright, let's continue sa comment section.